So yun mga kasang, no, nag-start na akong mag-drain ulit ng tubig dahil maglilipat na tayo ng mga aquarium natin sa ating shop. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin pinturahan to, no? Kasi dahil nga kinonvert to from sari-sari store, binago namin yung, yung pintuan nito. Dati bintana lang to, ginawa namin pintuan yan. Para mas madaling pumasok yung mga gustong pumasok doon sa shop natin. At ayun, pinipinturahan ko na nga. At kunyari, marunong tayo magpintura. So yun, para maganda naman tignan ng ating shop, no? Kahit hindi masyadong bago yung mga aquarium natin, malinis pa rin tignan. So ayan guys, no, ang ganda na pagkapintura ko, no, parang professional lang. So yun, medyo makapal yata yung ating napintura. So ayan, patungan ko na lang ulit yan ng black. At ayun, ganito nga ang ating shop, ganito na ang kalalabasan niya, diba? Medyo malinis na itsura niyan. So ayun, ganito kaluwag siya at pwede na natin siya lagyan ng aquarium. Kaya nga dinidrain ko na rin yung ibang aquarium natin. At yun, nagdala ako na isang peraso muna dito na 10 gallons para masukat ko tong stand. Kasi itong stand na to, dati lagyanan ng mga paninda yan. At yun, sinukat ko yan na alam ko na kasya naman yung 10 gallons dyan. Pero hindi ko alam yung exact talaga kung ilan yung malalagay natin dyan. Pero tingin ko, tatlong 10 gallons ang malalagay ko per row. At yun, ang ganda ng pwesto talaga natin dito. So ayun, kailangan natin i-drain lahat ito. Pero may laman pa tong mga to. So ang problema ko dito kung saan ko ilalagay. So ayun, naisip kong kunin itong isang pares natin na Tuxedo Koi. Bali 2 peraso lang yan. Isasama ko na to doon sa grow out ko sa labas, no, dahil naalala ko na meron nga pala akong grow out na Tuxedo Koi. At isama ko na sila doon, no, dahil nga medyo kinakapos ako ng lalagyan dahil nga para tayo magre-reset dito Ang problema pa naman nagparami ako ng guppies nung nakaraan. So ang hirap talaga pag gantong bigla ang nahuli ko ba? Iyan, 2 na sila dyan. So, ang hirap pag biglang desisyon talaga, kailangan pinag-iisipan mabuti yung mga gagawin. So, ito nga, ang 2 peraso na to, ilalagay ko muna dito. Pero i-display din natin yan doon, yung mga paninda nating mga guppies. I-display din natin yan. Pero sa ngayon, dyan muna kayo dahil nga maglilipat pa tayo. Yan, kasama nyo naman dyan mga Tuxedo Koi din. So, ayan, yung mga Joby size, sinama natin ang breeder. Ganda ng tubig talaga dito, no? Never ko pang winater change yan, guys, simula nung sinetap natin. At ayun mga kasang, meron pa tayo dito mga pambenta na HB Blue. Ang benta ko dyan per 200 per trio. So yun, inuli ko muna yung ating HB Blue at ilalagay ko to doon sa ating grow out ng HB Blue. Syempre, no, hindi natin pwedeng isama yan sa ibang kulay na guppy dahil magko-crossbreed yan. So mas mabuti talaga pag mga ganitong pagkakataon, isama nyo sila doon sa kakulay lang nila. So kahit mag-breed sila dyan, okay lang, di ba? At least hindi sila magko-crossbreed at hindi papangit yung kulay na lalabas dyan at magiging chop suey. So halo-halo naman dito yung mga breeders natin, yung pambenta natin, yan, nilagay ko na nga. At yung mga natin, yung mga fry. So ayan, bakante na nga lahat, pwede na natin hakutin. So yan, nilabas ko na nga at isasakay natin siya dito sa ating Tesla. Ayan yung ating Tesla. At kayang-kaya naman ang ilang peraso ba to? 5 peraso yata to. Ang problema ko dito, saan ako uupo? Pag ganyan, pag ganyan. Paano ba? Pag ganyan? So ayun guys, nagawan ko na nga ng paraan at minitbit ko na lang ito. At si Mrs. na nagdadrive ng aming Tesla. Malapit lang naman yung bahay namin sa shop. So, dito na nga agad tayo sa shop. At ilagay na natin itong ating mga 10 gallons. Yun nga, 6 na peraso lang ang kasya dyan. At yun, medyo madumi na yung tank natin dahil used na yan. Pero pag nagkatubig naman yan, medyo lilinaw pa rin naman yan. No? Tiyagaan muna dahil wala tayong budget. Pero papaltan din natin ng mga brand nyo yan, syempre. Para mas maganda. So yan na nga, nakaayos na sila, 6 na peraso. May malaki pa akong space dito. Tapos ito, nasukat ko na to dati, nakasya yung kamay ko dito. So wala akong magiging problema. Ang problema ko itong nasa ibabaw, medyo mas maliit pala yung space. So tsatsagain ko lang yan na siguro ilalagay ko dito yung mga isda na madali hulihin. Kasi nga mahirap ipasok yung kamay. At malamang mahirap din linisin yan. So ayun, dito sa kabila lalagay natin yung ating
5 slots na isang diretso dyan. So magkatapatan yan. At ayun, lagyan na natin ng tubig to dahil medyo matagal to. So yun mga kasang, no, halos mapuno na natin yung tank na dinala natin dito. Tapos ang ilalagay kong filtration dito ay ano rin, sponge filter lang din. So ang mangyayari niyan eh, araw-araw talaga dapat linisin dahil nga sponge filter lang siya. Tapos mag-stock tayo ng marami dito. Kaya ayun, dapat araw-araw ang linis. Tapos yun, marami pa ang gagawin, no, dahil yun nga, wala pa itong filtration. So lalagyan ko pa ng air pump. Tapos itong likod natin, lalagyan ko pa yan ng, ng tarp. At yun, dito nga sa kabilang side, ilalagay natin yung sa aquarium. Tsaka yung 50 gallons pala, ilalagay ko rin dito. Dito natin ilalagay yan. So, ayun, wala na oras ngayon. So, itutuloy ko na lang bukas. Subukan natin i-daily vlogs yung ginagawa natin dito kasi araw-araw naman to hanggang matapos. Pero yun nga, hindi ko alam kung aabot ng kung aabot ng Sabado na makapag-open ako. Kasi ang target ko talaga ay makapag-open ngayong Sabado pero hindi na yata ako aabot. At yun, hindi pa ako naka-order din ng isda. Tapos yung ibang mga natin, yung mga ibang paninda natin, kaka-order ko pa lang at hindi pa dumarating. So yun, kung mapapansin nyo, ang dami talagang dumadaan dito. Lalo na pag gantong oras, ang daming tao dito. So maganda. At tingin ko talaga kikita tayo dito dahil na nagbukas na tayo ng shop. So ayan, tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Bukas ulit. Peace out!